Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ilang sandali, mag-start na tayo. Hello, let's pray na po. Hallelujah. Panginoon, marami po salamat sa kagandahan ng panahon na ito, Panginoon. Bagamat sa labas, saksakan ng init pa rin, lalo na sa umaga, pero we are blessed tonight, Panginoon, na malamig dito sa lugar namin, sa kwarto. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na sa gabi ito, binubuksan mo ang iyo pong kapahayagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Binubuksan mo ang kapangyarihan ng isalita at hayaan mong aming puso ay mapuno ng pananampalataya because faith comes by hearing, hearing by the word of God. Salamat din po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na gagawa ng himala sa bawat isang makakarinig ng salita. Their lives will never be the same again. At tatagpuin mo rin sila sa kalapangailangan. At sa gabing ito, mag-manifest po ang iyong himala, ang healing anointing, sa lugar na kinaroroonan ng mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan sa lahat ng sakit karamdaman. Panginoon, marami po salamat. Ikaw po ang Diyos nagpapagaling. Heal them right now, Lord. Heal them right now in Jesus' name. Lord, marami po salamat at isang pa, kami po ay tutungo sa iyong salita at Lord, we invite the presence and the power of the Holy Spirit to teach us tonight, Lord. Salamat po. Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation. Pamaintindihan po namin ang lingwahe ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. So, purihin ng Panginoon. Salamat kay Pastor Boy sa ating po team song, Ikaw ang Aking Buhay, at yung kanina, kasama natin ang Diyos. Okay, at start na po tayo. Convert ko lang po sa Bible itong aking gadget. Okay. So, sa gabing ito, purihin ang Panginoon. Ang ating pong topic is about divine healing. Napaka-importante po ito, divine healing. Ang pagpapagaling ng Panginoon. No? Meron po tayong pag-aaralan about divine healing at saka yung iba pang klaseng healing. Titingnan natin mga pagkakaiba. Kaya dito tatalakayin natin different kinds of healing. Ano po? Iba-ibang klaseng pagpapagaling na ginagamit ng Diyos sa mga tao. Whether you're a believer or unbeliever, no? Ang Diyos gusto kang gumaling. No? God wants people to be healed from their sickness and disease. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kung paano tayo na mga mabubuting ama, ayaw natin na ang ating mga anak ay magkakasakit. No? Gusto natin gumaling sila. No, minsan nga, kapag yung mga anak na may sakit at yung malala yung sakit, minsan nasasabi natin sa ating sarili na sana ako na lang ang nagkasakit. Ano? Huwag na yung bata. At alam nyo, ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos na tayo ay, ang ating destiny ay wala nang pag-asa, wala na tayong patutungahang maganda. We are destined to hell. We are destined sa Judgment Day sa lake of fire. Ano po? Kaya ginawa ng Diyos, because God loves us so much, bumaba siya. Ano? At siya ay nagkatawang tao para bayaran ng kanyang buhay ang ating mga kasalanan. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Jesus paid the price of our sins by dying on the cross. No? Binigay niya ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo ang pinambayad po niya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Ano? Na lahat ng ating kaparusahan, siya na ang umako. Siya na ang umako. Basta wag lang tayo ang magdanas ng dusa at wag lang tayo ang parusahan. Siya nang tumanggap sa parusa natin. At yung kaligtasan na
ginawa ng Panginoon, binibigay sa atin, is a gift. Salvation is a gift. Iniaabot ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo because Jesus died for all people of the world. No? Hindi po tama yung mga aral na lumalabas ngayon na sinasabing Jesus died only for His children or for His sheep. Mali po yun. Ano? That is a great insult to God. Insulto sa Diyos, insulto rin sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagbibigay ng kanyang buhay sa cross para sa lahat ng tao sa buong mundo. No, katwiran nila. Kung lahat kung ang kamatayan ni Jesus para sa lahat, hindi dapat lahat ng tao sa mundo ligtas na. Yun ang katwiran. Kaya sabi ko nga, basahin nyo mabuti ang Bible, basahin nyo John 3:16, sabi daw, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, eto na, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. O, si Jesus namatay para sa lahat, no? At binayaran niya ang ating mga kasalanan para huwag na tayong parusahan sa lake of fire. Pang buong eternity po yun, ano? Once na ikaw ay napapunta sa kamatayang spirit, sa kamatayang eternal or eternal death, that is the lake of fire, hindi ka na makakaalis doon forever. And forever, kalilimutan ka ng Diyos. Kaya mapalad po tayo na nakakilala sa Panginoon. At kinilala tayo ng Panginoon nung tayo ay lumapit sa Kanya. Ang salvation ay conditional. No? Ang maliligtas lang, bagamat ang kamatayan ni Jesus, pinambayad Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo, pero may kondisyon. You must believe the Lord Jesus Christ, no? That He is God, Lord, and He is the only Savior of the world, our Savior. Then come to Him, no? And receive Him, receive the Lord Jesus Christ to be your Lord God and Savior. Then you will be saved. Conditional ang salvation. Pero doon sa mga tao na ayaw lumapit, ayaw manampalataya, sorry na lang, hindi kayo maliligtas. Ginawa ng Diyos ang plano ng kaligtasan, ang proseso, tapos na. At nakabukas ang kamay ni Jesus, sinabi ng Panginoong Hesus, lahat na lumalapit sa akin, kailan may hindi ko itataboy. So, salvation is for all people. 1 Timothy chapter 2, verse 4, for it is God's will that, it is God's desire that all people be saved. Yun ang sinabi ng Panginoon. Okay, let's go to our topic. Ano po? So, ngayon, makikita ko po sa inyo yung different kinds of healing na ibinibigay ng Diyos sa tao. Maging ikaw man ay masamang tao, mabait na tao, Kristiyano o hindi Kristiyano, still God wants to heal you. No? Kaya nag-provide ang Diyos ng iba-ibang paraan to heal us. Okay. Basahin muna natin ang Exodus chapter 15 verse 26. Ito po ang isa sa mga pangalan ng names and or title of God. Yahweh Rapha or Yahweh Ropheka, the Lord that heals us. Exodus chapter 15 verse 26. Ito sabi ng Panginoon. And He said, God said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, and listen to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians. For I, the Lord, am your healer. Sa ibang translations, I am the Lord your healer. Sapagkat ako ang Panginoon ninyo na nagpapagaling, manggagamot. Okay? Sino itong Panginoon na ito? Yung nangungusap dito sa Old Testament. Tandaan nyo, itong Lord na salita sa English, isinalin yung pangalan ng Panginoon
sa katagang Lord sa English, ano, sa Tagalog ay Panginoon. Pero yun po, kung sa original na Hebrew, Yahweh. Yahweh po yan. It's either Yahweh or Adonai. Ano po? So, ang isa sa mga title ng Diyos ay Yahweh Rapha, the Lord that heals us. No? Yahweh Rapha. Okay. Ngayon, tingnan po natin ang Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse 18. Importante po itong topic nito kasi tayo po mga Pentecostal, ay mga full gospel, we believe that God still heal His people today. No? Kaya importante ito kasi yung mga grupo ng cessationists, they don't believe that Jesus or God still heal people. Hindi sila naniniwala sa himala, hindi sila naniniwala sa gifts of healing, hindi sila naniniwala sa healing through the power of the Holy Spirit in these last days. Sa kanila tapos na yan. No? Yung aral niya, inintroduce ni John Calvin noong panahon ng Reformation. At marami na mga Protestant ang nag-embrace nung kanyang inimbentong doctrine. Malido si John Calvin eh. No? Kaya tuloy, dalawang church ngayon, dalawang grupo na church. Isang cessationist at isang continuationist. Ang cessationist, yung nire-reject ang mga himala. Nagsasabi tapos na ang pagpapagaling ng Diyos, tapos na ang paggawa ng Diyos ng himala, tapos na ang mga gifts of the Spirit, tapos na ang manifestation ng Holy Spirit, tapos na. Natapos daw kasama ng mga pagkawala ng original 12 apostles. Eh, wala po yan. Wala tayong mababasa ganyan sa Bible. Ano? Kaya nire-reject natin yung ganyang idea, yung ganyang doctrine. Para sa akin, hindi yan sa Panginoon. Walang sinasabi ang Diyos na hihinto siya ng pagpapagaling. Okay? Kaya yung another group of Christian naman, continuationist. Yan yung mga Pentecostal, Charismatic, Full Gospel. Yan yung naniniwala. Hanggang ngayon, doon sa karanasan ng mga alagad sa Biblia ay nagpapatuloy pa hanggang sa panahon natin yun. Ang kasabihan nga tayo ang continuation ng Book of Acts. Sa Book of Acts, mamamalas natin sa aklat na yan ang mga himala ng Panginoon, ang mga pagpapagaling ng Panginoon through His apostles, through His disciples. Ano? Tayo ay, mababasa nyo yung last chapter ng Book of Acts, walang konklusyon. No? Walang konklusyon. Sabi ng mga Bible scholars, kaya walang konklusyon kasi may continuation. Yung pinaka last chapter ng Book of Acts. At ang continuation ng last chapter ng Book of Acts ay yung panahon natin ngayon, tayo ngayon ang mga karakter sa Book of Acts na hindi naman nakasulat sa Bible. Tayo ang magpapatuloy, okay? Now, basahin natin ang Luke chapter 4, verse 18. Verse 17 muna. Dito muna, basahin natin sa verse 16. And Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, and as was his custom, he entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read. And the scroll of Isaiah the prophet was handed to him, and he unrolled the scroll, and found the place where it was written. Nung si Jesus tumayo sa synagogue, alam nyo, yung synagogue, yun ang lugar ng pinagtitipunan ng mga Jews, ng mga mananampalataya under the Old Covenant. Ano po? At pag gusto mo magsalita doon ka tatayo. May ikaw isang rabbi, teacher, kaya may dala ka message. No? Kagaya ni Jesus, tumayo siya at iniabot sa kanya ang scroll ni Propeta Isaiah. At eksaktong-eksakto kung ano yung misyon niya, yun ang laman ng scroll na babasahin niya. No? At binasa na nga niya. At ang binasa ng scroll, yung pong Isaiah 61, verse 1 hanggang 3. Ito, basahin natin sa verse 18. No? The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus, because He anointed me
to bring good news to the poor. And he sent me to proclaim release to captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the able year of the Lord. No? Okay. Sa NIV, basahin natin. And the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Sa Isaiah ay humility, yung poor ay humility. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight of the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Okay. Now, ito yung binasa ni Jesus, Isaiah chapter 61 verse 1 hanggang 3 po. At eksakto-eksakto, ito yung naiabot sa kanya na scroll. At ito ay referring to Him. Patungkol sa kanya, siya yun. Talaga sinadya ng Panginoon na siya yun. Binasa niya yung kanyang mission. You know? Kaya mababasa natin sa Acts chapter 10, Acts chapter 10 verse 38, tingnan natin. Acts chapter 10 verse 38. Ito. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed Him with Holy Spirit and with power, and how He went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. Okay. Una-una, nabasa natin na si Jesus was anointed by God. No? Sabi ng mga kulto, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya ay pinahiran, inanoint ng Diyos? Bakit siya, kung talaga siya ay Diyos, ba't kailangan niya siya ay i-anoint ng Diyos? At may tinawag na Diyos, Diyos Ama. Bakit siya i-anoint? I-anoint ng Holy Spirit kung siya ay Diyos. Well, ganito po yun. Si Jesus, sa simula ay Diyos. John chapter 1 verse 1 hanggang 3, siya nga ang lumikha ng buong universe. Colossians chapter 1 verse 16. In other words, walang duda, Jesus Christ is God. Mula pa sa walang pasimula hanggang wakas. No? Ngayon, siya rin ang, bago isara ang Book of Revelation, sa last chapter 22, nagpakilala si Jesus na siya ay Diyos. No? Sabi nung iba wala kayong mababasa sa Bible na inangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Meron, marami. Tutukoy lang ako ng isa. Doon sa Book of Revelation chapter 22, verse 13, Pababa, basahin niyo lang doon. Sabi ni Jesus, ni Jesus nagpakita kay John, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Yung title na Alpha and Omega, ang Diyos lang ang pwede magkaroon ng title na yan. Hindi yan pwedeng i-claim ng sino man tao. Sapagkat ang ibig sabihin ng Alpha and Omega, ang Alpha, first letter ng Greek alphabet, ang Omega, last letter ng Greek alphabet. Kaya nung sinabi niya yun, ibig sabihin, siya yung beginning, siya yung end. Siya yung Diyos na walang pasimula at nagpasimula ng lahat ng bagay, at siya rin ang wakas at magwawakas ng lahat ng bagay. No? Siya ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang ibig sabihin ng Alpha and Omega. Siya ang author ng creation. Then inamin ni Jesus, bago isara ang aklat ng Revelation, I, Jesus, sent my angels to you. So, siya yung nagsalitang I am the Alpha and Omega. At sinabi niya, I, Jesus. See? That means, He is God, truly God. Okay. Now, dito, sabi, inanoint siya ng Holy Spirit bilang tao. Bilang tao. Bakit? Nasabi ko na yung nakaraang Bible study natin, tatlong dahilan, 3 reasons or tatlong dahilan bakit si Jesus nagkatawan tao. Number 1,
para bayaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Number 2, to destroy the devil and to destroy the works of the devil. Number 3, para magmana tayo ng lahat ng minanang, lahat ng mamanahin ni Jesus, all the riches and wealth of God's kingdom, pati na yung pagiging anak ng Diyos, at yung kanyang trono, lahat mamanahin din ng lahat ng mananampalataya na sasama kay Jesus. Kaya sabi sa Romans 8:17, as children of God, we became joint heir together with Christ. Kung ano ang minana ni Jesus sa pagiging tao, hindi sa pagiging Diyos, sa pagiging Diyos, hindi niya kailangan ng yaman, hindi niya kailangan ng inheritance, siya ang author, siya ang lumikha ng lahat niya. Pero sa pagiging tao, ginusto ng Diyos na siya ay pamanahan ng lahat ng kayamanan, na siya ang tagapagmana ng all riches and wealth of God's kingdom. Why? Para maipasa niya sa akin, sa iyo, sa ating lahat ng mga anak ng Diyos. Ganyan po kabuti ang Panginoon. God is not selfish. He is the giver. He is a giver. No? Kaya Romans 8:17, maliwanag yun. Naging tagapagmana po tayo ni Kristo. Sabi nga ni Jesus, manatili hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon po sa aking trono. Imagine, even the throne of Jesus, He wants us to sit on His throne. Ano yung throne? To reign forever with Him. Okay? Saka na tayo dyan. Kaya yun ang dahilan, bakit inanoint si Jesus? Para lahat ng followers si Jesus will also be anointed like Him. Yung anointing natin, sinasalo lang natin, overflow lang ng anointing ni Jesus. Yung anointing natin. Ano po? Hindi na natin papaksain ng anointing, ha? Dalawang klaseng anointing ang tinanggap natin. In us and upon us. No? Maikli lang. Ating repasyon. In us, the Holy Spirit in us, the anointing in us, help us to develop that Christ-like character sa ating pagkatao. The anointing in us help us to bear fruit with the fruit of the Spirit, and that fruit is the Christ-like character. Pang-personal benefit po yun, yung anointing in us. Now, nakatanggap din tayo ng anointing upon us, on us, covering us, and that anointing is for power. Power to preach, power to teach, power to heal, power to do miracles, power, lahat ng power for ministration. We need that power. That power is the anointing on us. Okay? Dalawang klase anointing yan. Yung mga cessationists, they only have the anointing in them. Kapatid naman natin sila sa Panginoon. And that Holy Spirit anointing help them to develop the Christ-like character. Okay? Kaya lang, they resist the power of the Holy Spirit. They reject the manifestation of God's power. Kaya, wala sila nung anointing on them, no? For power. Ang Panginoon, pag ayaw mo, hindi ka pipilitin. No? Pero those who believe, kung anong pananampalataya mo, kung hanggang sa pananampalataya mo, dun, yun ang ibibigay ng Panginoon. If you have greater faith, you will receive greater blessing. If you have a small faith, you will receive small blessing. Kaya sabi ni Jesus, one of His favorite expressions, ay yung, be it unto you according to your faith. Mangyari sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Okay. Now, basa natin scriptures. Ito na. And narito ang different kinds of healing. No? Iba-ibang klaseng pagpapagaling na binibigay ng Diyos sa tao. Number one, naglagay ang Diyos sa kapaligiran natin ng mga punong kahoy, halaman, herbs, iba-ibang klaseng herbs. At marami nakakadiscover ng mga herbalist, pamula pa noon hanggang ngayon, discover, na may maraming mga halaman, mga herbs, herbal, at mga punong kahoy, at mga prutas, at mga ugat-ugat, mga name it, no? O balat ng kahoy, ano, na merong healing, no? Nagpo-produce ng healing sa katawan ng tao kung ano sakit mo. Kaya ang mga Chinese, diyan nagsimula sila eh. Hanggang ngayon, nagbebenta sila, bumibili sila mga
raw na medicine, yung mga ugat-ugat, ano? Sa mga Chinese na butika, no? Sa mga Chinese store, sa mga Chinese herbalist, maraming mga ganyan, ilalaga mo pa, gano'n. So, maraming mga gamot na na-discover sila. At maging medical science, dyan din naman kinukuha sa mga halaman, mga herbs, yung mga ginagawang gamot natin. No? At pinipilter, inaalis nila yung hindi maganda at kinukuha nila yung maganda. Ginagawang tablet, ginagawang syrup, ginagawang liquid yung gamot, etc. No? Pinaproseso, ginagawa. So, maganda yung modern civilization. Tablet lang dala-dala mo. Pagka hina-high blood kayo, sabay, hindi ka na maglalaga ng ugat ng kung ano. Ang hirap nung nasa biyahe kayo. Kaya makapaglaga ng dahon ng ako hinahablad. Mahirap eh. Buti nga, tablet na. No? Okay. No, so, alam nyo, may napakinggan ako na ewan ko gaano katotoo, po. Pero sabi niya, ito, alam namin, they will take down this video. Sabi ko, panoorin nyo na ito, itong information na ito, kuhanin nyo na. Sabi nung nagsasalita sa YouTube, ewan ko kung nag-exist pa yung video na yun. Sabi, kayo ba naniniwala na hindi pa nadidiscovery ngayon ng ang gamot sa cancer? For almost 100 years, walang nakaka-invento ng gamot sa cancer. Sabi niya, meron nga, itinatago lang. Tapos sabi nung nagsasalita sa YouTube, maraming sindikato ng pharmaceutical industries, inakusahan niya na sindikato lang. Okay. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung sinasabi niya. Napanood ko lang yun. No? Kaya sabi niya, si Dr. ganito, yung secret ng ginawa niyang book, pero in-stop yung pagpapublish at inaresto siya. Gano'n. Marami siya kinukwento gano'n, haba. So, nag-isip ako, sabi ko, kaya, baka nga, tagal na nga kayang merong gamot sa cancer. Sabi nila kasi, sa dami na nakapaligid, ang Diyos naglumikha ng mga punong kahoy na mayroong healing na dala-dala dahil mahal niya ang tao. No? Sabi ng gano'n. Who knows? No? Pero ang alam natin, talaga mahal ng Diyos ang tao at alam natin, totoo, may mga herbs at mga herbal medicine. No? Ewan ko lang, hindi lang ako sure doon sa sinasabi ng tao yung nakapanood ko sa YouTube. Ewan ko kung nasaan na yung video na yun, baka na yun, inalis na. Okay. So, mag-iingat lang kayo pagka mga herbs, alam niyo kung bakit. Ang mga herbal medicine, ginagamit din ng mga sorcerer, ng mga manggagaway, mangkukulam. Yes. Yes. Merong mga, may mga herbs na panggayuma eh. Yes, meron. At ginagawa nila ng ritual yan para bukod doon sa kung anong dala na gamot nung herbs na yon, sinasamahan nila ng ritual, nag-i-invite sila ng mga demons para pumunta doon sa herbs. No? Yan ay trabaho ng mga sorcerer, witches, wizard, albularyo. Ginagamit nila ang herbs. Totoo po yan. Pangkulam, no? Pangontrol din sa kulang daw, panggayuma, no? Naalala ko nung nag-aaral pa ako, napadaan ako sa Quiapo eh. Sa tabi simbahan ng Quiapo, daming tindang panggayuma, mga ugat-ugat. Saga, ano ba yan? So, yun yung ginagamit nila. Kaya, isa sa mga kahulugan ng sorcery, medicine eh. Gumagawa sila ng medicine. Kaya lang, evil. No? Ginagamit nila sa kasamaan.
Napanood nyo ba yung sa mga pelikula na yung mangkukulam, may halo lang halo doon sa talwase? Alam mo, nahalo sa talwase. Yun yung mga yung mga powers nila, yung mga herbs nila, pinagsasama sa mga satanista naman, kung ano-ano mga kalokohan ang ipapagawa pa to increase your power from the devil. Eto, may mga formula sila. Meron akong narinig na ganyan doon sa isang former satanist para mag-increase ang power, kung ano-anong yung gagamba, ihahalo na sa ganitong herbs, yung iba-iba, alakdan, to ano-anong pakakaisa. At sabi nung yung merong, pag gusto mo talaga mag-increase ang power mo, yung satanista, nakakausap ni Satan gusto niya mag-increase yung power, para pag may kagalit siya, pag kinulam na, patay ka agad. Ganyan, yun yung testimony nung isang former witch and former satanist, na siya daw ay anak-anakan ni Satanas. Na nakakausap na palagi si Satanas in person talaga, nagpapakita sa kanya. Tapos sabi nung gusto mo mag-increase pa ang iyong power, anointing, satanic anointing. Eto, kakainin mo ito. Alam nyo kung ano yun? Nakakadiri. No? Kumuha ka ng daga, patay na daga, 1 linggo na bulukin mo. Kundi ang baho mo, 1 linggo bulukin. Pag bulok na yung patay na daga at inuuod na, kainin mo. No? Kainin mo, pinakakain doon sa, and mag-i-increase ang kapangyarihan mo. Lalaki ang kapangyarihan mo. Yun ang kondisyon. At merong iba, gumagawa talaga no. Yung yatang nag-testify nun talagang ginawa niya yan At nag-increase yung power niya. Yung mga kapitbahay niya na nun, namamatay, ikinukulam niya. So gumagamit sila ng mga herbs din, no? Sa kasamaan. Ganyan naman sa Satanas, lahat ginaya na Supposedly, yung mga dahon, mga herbs, mga ugat, ginawa yan Diyos para tulungan ang tao na gumaling, no? At may istorya nga dyan sa 2 Kings chapter 20. Kung natatandaan niyo sa Bible, 2 Kings chapter 20, na si King Hezekiah ay mamamatay na. Hindi ko na bubuksan sa Bible para makatipid po tayo ng oras. Mamamatay na siya. Ngayon, kinausap ng Diyos si Prophet Isaiah. Pumunta ka sa bahay ni Hezekiah sapagkat sabihin mo, ihanda niya ang kanyang sarili at ang kanyang sambayan, mamamatay na siya. Kukunin ko na yung buhay niya. Sinabi ni Propeta Isaiah, naku, hagulgul iyak si Haring Hezekiah at ang ginawa niya, iyak na iyak siya. Sabi niya, pinaalala niya yung mga kabutihan na ginawa niya, yung kanyang pagtatapat, paglilingkod sa Panginoon, pagiging loyal, faithful niya sa Panginoon. At ginawa niya, iniharap niya yung kanyang mukha sa pader habang siya ay nakahiga, umiiyak. Wala siya nakikita kundi ang pader. No? Ibig sabihin, ang Diyos na lang ang kanyang inaasahan. Ayaw niya nang tumingin pa sa ibang tao, sa ibang bahagi ng mundo, kundi sa pader na lang, para ang Diyos lang. Umiyak siya, umiyak at nung makita ng Diyos ang kanyang luha, hindi pala kakalayo si Propeta Isaiah, sabi ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah. Sabihin mo, nakita ko ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Meaning, nag-humble siya, nakita ko. Then, hindi na siya mamamatay. Dadagdagan ko ng, I think, 15 years ang kanyang buhay. Punta si Isaiah at sinabi niya, natuwa si Hezekiah, si Haring Hezekiah. Ngayon, sinabi ng Diyos na I will heal him, no? Or I already healed him. Pero ito mapapansin nyo. Buksan nga po natin sa 2 Kings. Kinuwento ko na sa inyo yung buong pangyayari para tipid na tayo sa oras. 2 Kings chapter 20. Okay. Verse 7, no?
Verse 7. Then Isaiah said, take a cake of figs. Yung figs, yung bunga, yung fig tree, nagbubunga yun, tapos may dahon yun. Kumuha ka ng cake of figs, and they took it and placed it on the inflamed spot. And he recovered. Sa Tagalog, basahin nga natin. Sa Tagalog. Kung paano tinagalog to. Second Kings 20, verse 7. Sinabi ni Esias, Propeta Esias, sa mga utusan ni Haring Hezekiah, na tapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Yan. Malinaw. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Okay? Sinabi na ng Diyos na pinagaling na niya si Hezekiah. No? Nandito lang yan, somewhere dito sa chapter 20. No? Ito yung panalangin ni Hezekiah sa verse 3. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. No? And Hezekiah wept bitterly. Talagang iyak na iyak si Hezekiah. No? Nang hindi pa nakakaalis si Propeta Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanyang Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayan or ruler of the people. Sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David. Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Pagagalingin kita. Sa 3 araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Pinangakuan ng Diyos na pagagalingin si Hezekiah at surely gagaling siya. At sa 3rd day ay makakabangon na daw siya. No? Yun ang sinabi. Sabi pa, I will add 15 years to your life and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. Hindi lang siya mabubuhay ng 15 years, kundi matatalo, malilipol pa, matatalo nila ang Assyria, ang hari ng Assyria. No? I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. Eto, verse 7. And Isaiah said, sinabi ni Isaiah sa mga katulong ni Haring Hezekiah, prepare a poultice of figs. They did so and applied it to the boil and he recovered. Sa Tagalog, maganda. Sinabi ni Isaiah sa mga utusan ni Haring Hezekiah na tapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. See? After na ipangako ng Diyos na gagaling ka, no? Pinagagaling na kita at makakabangon ka on the 3rd day. Tapos, hindi ba sapat na yung declaration ng Panginoon? Ang tanong, bakit pinagamit pa ng Diyos ng herbal? See? So, hindi masama yung herbal, basta tama yung gamit. Wag lang may bulong. Huwag kayong bibili ng herbal sa mga herbalist na hindi nyo kilala. Baka may bulong yon. Imbis na kayo ay gumaling, ay ma-welcome pa ang mga demonyo sa inyong katawan at tambakan kayo ng sakit. Yes. Ang payo nga ng mga marunong server, magtanim kayo sarili nyong herbs. Magtanim kayo sarili nyong halaman o puno na merong medicine. Okay. Nung ako'y umate ng seminar sa Novaliches, that was I think 20 years ago, meron isang kabataang babae doon
na during worship, biglang sinama siya ng ano yun I think high school lang yata yun, kabataan babae, sinama ng magulang niya doon sa conference, na yung conference, merong evangelistic yata sa gabi, nakakalimutan ko na. Nung nagwo-worship na, naku, nagsasayaw yung yung kabataan babae, yung sayaw na malaswa. No? So, nagmanifest na may demonyo. At yun nga ang purpose, sinama ng magulang doon, for deliverance. Pinagtulungan ng mga pastor, i-cast out yung demonyo. Noong araw na yon, ako ay umabsent muna doon sa conference at ako'y umuwi na sa Pablo. Pagbalik ko kinabukasan, kinuwento nung kaibigan ko, pastor, na, naku, pastor Jun, kagabi, may nangyari dito. May kinas out ang mga pastor na kabatagal. Kinuwento nung kaibigan ko, ganito raw, ganito. Ganun ba? At ito yung kwento. Yung kabataan babaeng yon, kinuwento nung magulang ang sakit, nawawala sa sarili. At sa gabi, sa madaling araw, nawawala mismo din siya. Nawawala rin siya. At alam niyo kung ba't nawawala? Nagbibiyahe. Hindi naman sanay magbiyahe yung bata. Kabataan lang Teenager lang yata yun. High school lang Nagbibiyahe mag-isa. At nakakarating siya doon sa lugar na hindi naman niya kabisado. Alam niyo kung ano pala, tinatawag siya nung mangkukulam na inchik, Chinese, mayaman Chinese, na owner ng jewelry store sa ibaba. Alam niyo kung sa lugar, sa Avenida Rizal, sa Rizal Avenue sa Maynila. Noong araw, sikat yung Avenida Rizal At ganito pala ang nangyari. Nung na-delivered yung kabataan babae na yun, ikinuwento niya lahat. At sabi niya, may nagkipagkaibigan sa kanya sa school na mabait na kabataan din. At nung siya ay very close na, naging best friend na niya, isinama siya sa Avenida Rizal. Hindi ka, punta muna tayo sa Rizal Avenue, sa Avenida Rizal. Meron tayo pupuntahan doon. Sige, sumama naman siya, tiwala. At pumasok sila sa isang jewelry store, umakit sila sa itaas, doon sa taas ng building, ay pinakilala siya doon sa Chinese na babae yata, babae. O tama, Chinese na babae. At yung katulong, may dala ng juice. Pinainom sa kanya yung juice. Ininom naman niya. No? Pag inom niya, nagwating-wating yung kanyang paningin, at ang natatandaan lang niya, nakikita niya, binibigyan ng mga jewelry yung kaibigan niya. At siya rin. No? Binibigyan sila ng jewelry. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Nung magising siya, na-rape na siya, nagising siya, katabi niya, matandang inchik. Mataba na matandang inchik, ni-rape siya. No? At may kinukwento pa yun na may mga times na nakakarating nga siya doon. Nakikita niya, may mga katabi siyang mga nakahubad na babae rin. No? Kaya nagtataka siya. Tapos, nung nangyari yun, doon yung nagsimula, nung ininom niya yung potion na yun. Yung akala niya, ordinary juice. Pamula nung ininom niya yun, nawawala siya sa sarili. And there were times na tinatawag siya sa gabi, madaling araw, kinukulong siya, at nawawala siya sa sarili, nakakasakay sa sasakyan, diretso doon sa kanyang pupuntahan. Dinadala siya ng masamang espiritu doon. At again, nire-rape siya uli doon, nung in-check na yun. True story po yan. Kaya nga, sabi ko sa mga kabataan, huwag kayo basta magtitiwala, makikipagkaibigan sa hindi nyo masyadong kilala. Lesson learned nyo. Ewan ko na kung anong nangyari doon. So, sabi ko, talaga pala merong ganyan no? May mga power, sa drinks lang may mga power. So, binubulungan niya, may mga seremonya, may mga ritual niya. So, ingat,
Kaya maganda tayo magtanim ng herbs. Gamot sa sa high blood, gamot sa Kaya problema, hindi natin kabisado kung ano-ano nga yun. Meron mga books na nabibiling ganyan ng araw. Okay, so number 1, herb. Number 2, mga doktor, medical science. Bibilisan na natin po. Mga doktor, medical science, ginagamit yan ng Diyos. Hindi po yung kalaban ng Diyos. Alam niyo yung mga naunang mga evangelist nung unang panahon ng 1800s, na merong gift of healing, merong gift of miracles, dahil mababaw pa ang kanilang pangunawa sa salita ng Diyos, but they were moving in the power of God, mighty power of God, talaga naman. Pati yung putol ang paa, nagkakapaa, yung mga may cancer sa mukha, pinupunit yung cancer, goiter, nalalaglag, talagang mighty miracles. Ngayon, meron mga gift of healing sila. Yung gift of healing nila, talagang pinangatawan nila yun. Kaya lang, alam nyo, kapag nagkaroon ng revival na ganyan, sa umpisan, medyo na-extreme yung mga sa movement. Pero bandang uli, nagiging balanse naman. Ang revival daw, ng ganyan, revival of doctrines, revival of power, para daw yan na isang dam, na inalis mo yung harang, bumulwas ang malakas na tubig, pumunta doon sa mga rivers, umapaw sa rivers, then yung iba, bumalik, yung pagkaapaw, bumalik doon sa, they go with the flow, doon sa tubig. At nakarating doon sa dulo ng river. Yung iba naman, na-stack up na doon sa gilid ng river, sa mga damuhan, batuhan, na-stack na doon. At nanatili na doon na hindi na makaalis, hindi na nakabalik doon sa river. Sila yung naging, pagtawag doon, stagnant water na pinupuntahan, iniitlogan ng mga lamok, mga kitikiti, mga ipis, at kung ano-ano mga maruruming insekto at pinamamahayan nyo. Pero, yung mga nakabalik doon sa flow ng tubig, still, naging malinis. So, ganyan daw yung pagdating na revival, Yung iba, nagiging extreme muna, pero bandang huli, they will realize na, extreme time, mga kapatid, balik tayo sa normal. And they will go with the flow, doon sa tamang kalalagayan. So, mga evangelists sa araw, may mga gifts of healing, miracles, naku, ayaw nilang uminom ng gamot. Sa kanila, may napakinggan pa akong ganyan sa kanila, ang doktor, inilinya niya Sabi niya, sa mundo, merong devil, may doktor, merong medicine, in-invented. Ayaw talaga nila ang doktor, At inhalintun nila ang doktor na devil, Sabi, sobra naman. Pero later on, nung dumating ang panahon, nabalansin na yon na hindi ganon. Ang mga doktor, kaibigan ng Diyos at yan ay ginagamit ng Diyos, instrumento. In fact, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan sa kanila para madiscover nila ang mga gamot. Ang problema nga lang, sabi doon sa balita, mayroon pa rin mga sindikato ng mga gamot na imbis na to, pagalingin ka, hindi talaga yun talagang pang-cure, kundi pansamantala lang. Kasi bibili ka ng gamot. Kung magaling ka na, hindi ka na bibili. May mga ganyan din daw So, whatever, basta, in general, ang doktor ay ginagamit ng Panginoon, ang medical science, kakampiyan ng Panginoon. Kaya lang, ayun nga, siyempre hindi yung maalis, may mga masasamang tao na ang mabuting bagay, ginagawang pagkakakwartahan, nasisilaw sa pera. Kaya nga sabi ay, the love of money is the root of all evil. Kaya iwas po tayo dyan, Yung pag-ibig sa salapi, kung ano-anong papasok sa isip mo Kahit ikay Kristiyano, pag ikay nadala sa pag-ibig sa salapi, imbis ng Panginoon ang naiisip mo araw-araw, Panginoon kinakausap mo, ang puro pera na lang ang maiisipan mo at puro salapi ang desire ng heart mo. Pagka ganun ang heart mo, puro salapi ang desire, listen, you are already deceived by the devil. See? Walang ganyan.
Alam natin ang Diyos nagpapala. Pero pag puro kaperahan na lang ang nasa isip mo, at mas madalas na isip mo ay kung paano ang yayaman at ikaw magkakapera at kung anong ano, at ang Panginoon bihira mo na maisip. Pangdekorasyon na lang ang Panginoon at ang ministry. Pag ganyan, ang karanasan mo ay you are already deceived by the devil and you must repent. Okay, back to normal. Okay, now, so we have herbal medicine, we have doctor. Ito, ang Diyos nagpapagaling through, sa Book of Acts makikita niya, through God's anointing, through the anointing of the Holy Spirit. Alam niyo sa mga crusades, sa mga crusades, sa mga evangelists na may gift of healing, mass healing. Marami mga lumpo, nakakalakad bigla, nasa wheelchair, nakakalakad. Totoo po yung mga healing na yan eh. Alam niyo yung mga cessationist, dahil hindi sila naniniwala, pinaparatangan nila na drama lang daw yung nangyaring mga healing doon sa crusades ng mga evangelists. Hindi po drama. Marami gumagaling talaga. Yan nga ang problema sa inyo, mga kapatid na cessationist. Yung tanggapin yung miracles at mga healing at himala ng Panginoon, sasabihin nyo, kung totoo yan, ba't hindi kayo pumunta sa ospital at pagalingin nyo lahat ng mga may sakit doon? Yan ang sabi nila. Kung totoo yan, healing ninyo yan. Kaya mga Pentecostal, ba't hindi kayo inyong puntahan ng ospital at pagalingin lahat ng mga may sakit doon? Ang sagot ko naman sa kanila, si Jesus ba ginawa niya yan? Si Jesus ba nung nakita ang kapangyarihan ng himala sa kanya, pumunta ba siya sa ospital? At pinagaling ba niya lahat ng mga tao doon sa ospital? Never niyang ginawa yan. In fact, sinasabi sa Bible na mismong sa hometown ni Jesus, hindi siya makapagpagaling ng mga major sickness and disease, kundi yung mga minor, yung mga mild na sakit lang ang napagaling niya. Karamihan ng mga may mga malubas sakit, hindi niya magawa ng himala o hindi gumaling. Why? Ang sabi doon, because of their unbelief. Conditional din ang healing, ang miracle ng Diyos, conditional din. Ang tumatanggap niya, yung mga sumasampalataya. But if you will not believe, wala kang makikita manifestation. No? Kaya kung hindi, yung mga manpalataya hindi naniniwala sa miracles, sa mga healing, sa panahon niyon, wala kayong makikita na himala at healing. Hindi nyo mararanasan yan. Yes, sigurado yun. Bakit? Because you're rejecting the power of God, you're rejecting the gift of God, the power, the miracle of God, the gifts of healing, nire-reject nyo. No? Kaya sabi ng Panginoon, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pinaniniwalaan. O anong paniniwala? Hindi kayo naniniwala. O di mangyari. So be it. Kung ano yung inyong paniniwala, doon sasakay ang Diyos. Hindi kayo naniniwala, yan na ang gusto nyong paniwalaan. Tapos na, o sige, tapos. Hindi kayo makakaranas. At ganyan din nangyari doon sa mga Israelites, going to the promised land, on their way to the promised land, silang complain, murmur na murmur, sinisisi nila si Moses, sinisisi nila ang Diyos. Moses, ano bang yung Diyos? Dinala kami sa wilderness just to die in this wilderness. Hindi kami makakapasok sa promised land. Mamamatay kami lahat sa wilderness, sa disyerto. Sa Numbers chapter 14, verse 28, nagalit na ang Diyos. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano yung mga sinasalita nila sa kanilang bibig, sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Lahat yung Moses generation, except yung malilit na bata na inispare ng Diyos, nangamatay sa wilderness. Sila yung complain ng complain. Be it unto you according to your faith. Ang pananampalataya nila, hindi sila makakapasok sa promised land. Ang pananampalataya nila, mamamatay sila sa disyerto. O, nangyari lahat. See? Kaya kung ikay may sakit, at naiisip mo, maluba ka,
at sinasabi mo, mamamatay na ako, binabalita ako sa inyo, mamamatay na, mamamatay ka na nga. In-announce mo pa. See, be it unto you according to your faith. Pero kung ang faith mo, hindi mo nililimitahan ng Diyos, and God is your healer, so be it. Let God heal you. No? Okay. Kaya, pero matitindi yung mga evangelists noong 1800s. No? Kagaya nila John G. Lake. No? Nire-reject nila ang gamot, doktor, sa kanila, only God is our healer. Ganun sila talaga. No? Pero makikita nyo, kapangyarihan ng Diyos talaga, grabe. Si John G. Lake, nag-mission sa Africa. Isa siya sa mga nangunang missionary sa Africa noong time na yun. Problema, nagkaroon ng bubonic plague. Yung virus na yun, yung bubonic plague na yun, pumatay ng napakalibo-libong katao sa Africa noong time na yun. At ang British government nagpadala ng medical team na cure doon sa bubonic plague na yun. Nadatnan nila si John G. Lake, missionary sa Africa, naghuhukay at naglilibing ng mga patay. Marami sa mga members niya na namatay, tinutulungan niya, ilinilibing, hinahawakan niya yung mga patay. At nagulat yung mga doktor, sabi, Sir, anong antidote ang ginagamit niyo? Bakit hindi kayo nahahawa sa bubonic plague niya? Ano po yung gamot nyo? Sagot ni John G. Lake, Romans 8:2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. What's that, sir? Hindi namin maintindihan yung ibig nyo sabihin. Gusto nyo ng gentleman, like to do experiment? Sure, yes. Nakapaligid sa kanya mga doktor. Kumuha siya ng bubonic plague sa bula ng taong patay, inilagay sa microscope. Nakita ng mga doktor, active yung bubonic plague at dangerous. Kumuha uli siya sa bibig ng taong patay na may bula. Nilagay niya sa kanyang mga palad at pinasilip niya sa microscope. Nagulantang ang mga doktor na makita nila ang bubonic plague na matay sa kamay ni John G. Lake. Only God can do that. That's the power of God sa buhay ng isang mananampalatayang naniniwala with unlimited sa kanyang unlimited God with unlimited power na siyang Diyos din natin. Kaya dapat maniwala tayo na ating Diyos ay unlimited God, with unlimited power. See? Si Smith Wigglesworth, 3 continents pinayanig niya sa ministry ng Panginoon sa kanya. 21 mga tao, 21 nasa medical records namatay, 21 or 22 na mga tao namatay, binuhay ng Panginoon under His ministry. At siya mismo, nagkaroon siya ng sakit sa kidney, nagmanifesta sa labas ng laman niya yung wound sa loob ng kidney niya, umabot na sa kanyang laman at nagdudugo yung kanyang kidney. So, nagdudugo na yung kanyang bahagi ng kanyang katawan at ang nagkukwento niya yung kanyang son-in-law na awang-awa. Sabi nga, sa umaga kami ay nagkakandak ng evangelistic crusade. Daming umaattend, daming gumagaling, mga himala. Doon po gumagaling, bulag, nakakita. Pag-uwi nila sa hotel, yung kanya daw biyanan, gumugulong. Paghubad ng coat, dugong-dugo yung pagiliran, nagnanaknak. At sabi ni Smith Wigglesworth, no, God will heal me. At ang favorite expression niya, I cannot be moved by what I feel. I cannot be moved by what I see. I can only be moved by what the Word of God said. And the Word of God said, I am your healer. And God will heal me. And I am already healed.
Alam nyo, nagulat yung son-in-law niya. Yung times na yun, gumugulong, gumagapang sa carpet, dugo-dugo tagiliran. Yung Amerikana, dugo-dugo. Pero nagulat siya. After ilang panahon, nakita niya kung paano pinagaling ng Diyos, naampat, natuyo yung sugat, completely healed. Yung si Smith Wigglesworth, nung babago pa, kaya yan totally, talagang binigay niya buhay niya sa ministry sa Panginoon. Kasi, meron niyang nagka-acute appendicitis yan, mamamatay na yan. Pumutok na yata appendicitis niyan eh. Pero, may dumalo sa kanya na isang babae na missionary, may kasamang bata. Pinag-pray siya nung bata. At yung kanyang appendicitis, tinuunan ng kamay ng bata. In Jesus' name, be healed. Tinuunan ng kamao. By instantly, gumaling si Smith Wigglesworth, bumaba ng hagdan para walang nangyari, completely healed. Kaya doon naman siya nakikriticize sa kanyang style. Alam niyo kung bakit? Tuwing siya magpapagaling, sinusuntok niya yung sakit, yung tumor sa tiyan, sinusuntok niya. Talsik yung tao, pagbangon, magaling na. Ako rin, nag-iisip, bakit ganun? Pero, lahat ng gawa niyang ganun, gumagaling. Pati yung patay, pinatayo niya. Tayo niya siya. I command you in the name of Jesus. Walk! Bitawan niya siya. Bagsak yung patay. Ibangon niya uli siya. I command you, I command you in the name of Jesus Christ. Walk! Bitawan niya siya. Bagsak yung patay. Matigas na yung patay eh. May sumigaw sa audience. Tigilan mo yan! Ewan ko ano sinabi. Basta may sinabi, no? Nirebuke siya. Ang sagot ni Smith Wigglesworth, mind your own business. I know my business with God. Okay. Itayo niyo uli siya. Tapos sabi ni Smith Wigglesworth, I said in the name of the Lord Jesus Christ, I command you to walk. Biglang gumalaw yung mata. Gumalaw yung kamay. Lumambot. Lumakad, naglakad, nabuhay yung patay. Isa lang yun. Maraming ganyan case. Sabi ko, kailan tayo makakita ng ganyan dito sa panahon natin ngayon. No? Pero yung mga tao pong yan, naku, ayaw nila ng medicine. 100% talagang pananampalataya nila nasa Diyos lang. Anyways, bandang huli, yung mga nabalansi naman yan. No? Hindi natin kalaban ang medicine. Okay? So, yung anointing of healing sa mga crusade, congregational anointing yan. Malakas yan. At madalas, merong mass healing. No? May mass healing. At karamihan gumagaling. At eto na yung issue. Yung issue ay ganito. Bakit yung iba bumabalik yung sakit sa mass healing? Alam niyo kung bakit? Yung mass healing, mass anointing, nagbibigay ang Diyos libreng healing. Kumbaga sa ano, bonus. Eto, saluhin nyo, lahat gumaling. No? Ngayon, after noon, kailangan i-build up mo or ma-build up. Somebody must help you to build up your faith. Kailangan may sasalo sa'yo na pastor, no? You must accept the Lord Jesus Christ as not only your healer but your Lord and Savior. Kailangan meron sasalo para i-build up yung kanyang faith. Dahil kung hindi at tumagal, pwedeng bumalik yung sakit. Dahil wala siyang faith para hawakan yung healing na binigay ng Panginoon. No? Kaya nga, mas maganda yung healing by faith, faith in the Word of God, kaysa doon sa mass healing na gano'n. Kasi yung mass healing na gano'n, karamihan, kahit unbelievers, gumagaling eh. Pero, may condition niya, after few days, several days, kailangan i-build up mo ang faith mo para mapanghawakan mo yung pangako, yung ginawa ng Diyos na pagpagaling siya. Dahil kung hindi,
aatakihin ka ni Satanas. Pwede kang bulungan, kalukuhan lang yan. Pakiramdaman mo yung ano mo, sakit mo, kita mo, hindi ka pa makalakad, hindi ka pa magaling. Pag ikaw nakinig sa bulong ng demonyo, sasabihin mo, oo nga, hindi pa nga ako magaling. Baka, biglang balik yung sakit. Nangyari yan, meron kaming, nung babago pa yung church namin, yung pastor ko, may pinag-pray kami sa church namin, in Czech, Chinese, na doon po, naka-wheelchair. Dinala, ang religion nila, Buddhist sila. Dinala. Doon, may nagdala sa kanya, kaibigan niya. Pinag-pray namin, gumaling, nakalakad yung Chinese, na matanda. Siguro mga 70 plus na nakalakad. Palakpakan kami. First time namin makakita, naka-wheelchair, nakalakad. Okay, uwi ka na. Tinanggap niya ang Panginoon. Umuwi, naglalakad. Ilang weeks, hindi na namin nakita. Sabi namin, anong balita? So may nagbalita. Anong nangyari doon sa Chinese na gumaling? Naku, eto na. Yung asawa, galit na galit nung umuwi ng bahay. Tayo, Buddhist tayo. Sabi gano'n. Bakit ka pumunta doon? Kalokohan niya. Kristano, Buddhist tayo. Hindi ka pa magaling. Inawa, matari yung asawa. Hindi ka pa magaling. Lumpo ka pa. Alam mo, nung sinabi sa kanyang gano'n, hindi na siya makatayo sa upuan, sa wheelchair, at naging lumpo uli siya. Hanggang sa hindi na nga siya nakabalik sa church. Binawalan ng asawang babae. Imagine, gumaling na siya, nakauwi na ng lakad. Bumalik yung sakit. Dahil ginamit ng demonyo yung asawa niya para sirain yung kanyang pananampalataya. At sapagkat wala pang background, hindi pa nagkakaugat sa pananampalataya yung matandang Chinese, nadala siya. Nagduda at hanggang sa nawala yung kagalingan na bigay ng Panginoon. Kaya yun ang giging problema lang pagka healing through the anointing, At meron ding healing through the personal anointing ng servant of God. Nandun nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1 Corinthians chapter 12 verse, I think verse 4, na meron tinatawag na gifts of healings, Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 12, I think verse 7 yata. Ito, verse 9. To another faith, but the same Spirit. To another gifts of healing. Sa literal daw, yung healing ay healings. Gifts of healings. Bakit gifts of healings? Kasi, ang personal anointing ng healing sa mga servant of God, karamihan, sumasama po yung gifts of healing sa evangelist or sa prophet and sa apostle. Doon po yan. Lalo na sa apostles. Kasi kailangan nila yan. So, ang apostles, prophet, evangelist, merong mga gifts of healings and miracles. Ngayon, ang sabi, gifts of healing. Plural yung gifts. Tapos, plural this sa literal Greek. Plural din yung healings. Bakit? Marami bang klaseng healings? At marami ba yung gifts? Yes, marami. Iba-ibang paraan ng Diyos ng paggamit ng gift of healings. Kaya, plural yung gifts, plural din yung healings kasi maraming klaseng healings. At marami din klaseng gifts. Meaning, maraming klaseng espesyalista. Kumbaga sa medical science, merong espesyalista sa ngipin, may espesyalista sa mata, may espesyalista sa puso, may espesyalista sa diabetes, may espesyalista sa pagpapaanak.
Pero lahat yan, pare-parehong doktor, pare-parehong nag-aral ng medical science. Kumuha lang sila ng pagiging espesyalista, advanced, para yun ang pinakaporte nila, yun ang magiging hanap buhay nila at pagtulong sa mga tao. At yung nagkaroon ng conference noong panahon ng 50s, ayon kay Kenneth Hagin, noong panahon ng 50s yata yun, o 60s, no? Nag-gather yung mga great healing evangelists. At na-discover nila sa isa't isa na may kanya-kanya silang porte, may kanya-kanya silang espesyalista. Yung isang evangelist, lahat daw ng pinag-pray niya ng mga may sakit ang ngipin, instantly, nahihil yung sakit ang ngipin. Pero pagka yung sakit sa tiyan, bakit hindi mahil? Pero pag sakit sa ngipin, instantly, gumagaling. At meron namang evangelist nagsabi, pag mga minor na sakit, hindi mapagaling. Pero pag cancer, gumagaling. Lahat ng mga may cancer, gumaling. Pero pagka mga minor sickness and disease, hindi gumagaling. Bakit gano'n? Kasi specialized siya doon sa cancer. Meron naman, lahat ng mga may problema sa mata, pag pinag-pray niya, gumagaling. No? Instantaneous. Pero pagka ang sakit ay yung masakit yung paa, masakit yung braso, bihira yung gumagaling. Na-discover nila, kaya pala yun sa Bible ay gifts of healings. Kasi maraming klaseng kaloob na pagpapagaling, maraming espesyalista, maraming iba-ibang porte, no? Dinivide ng Diyos para magtulong-tulong ang isang katawan ng Panginoon with different gifts, no? Different assignment, pero tulong-tulong. Para kailangan ng isa, kailangan ko yung kaloob mo at kailangan mo yung kaloob ko. No? Magtulungan tayo. Yun ang purpose. Okay. So, kaya, kaya kapag gumaling sa mga crusade, dapat tinuturuan manampalataya yung mga gumaling at tumanggap sa Panginoon para hindi na bumalik yung sakit. No? Ngayon, ang the best na supernatural healing ay yung healing by faith in the Word of God. Yung pagsampalataya mo sa pangako ng Diyos, pinanghawakan mo, you will be healed. No? Tingnan nyo sabi dito sa sa Proverbs chapter 4, verse 20. Talaga ang sabi ng Panginoon, Psalms 107, verse 20, God, sa Diyos, He sent His word and healed them. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. So, ang salita ng Diyos at pagsampalataya sa sinabi ng Diyos ay nagpapagaling. Tingnan niyo sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 4, verse 20, My son, pay attention to my words. Incline your ear to my sayings, referring to the word of God. They are not to escape from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and healing, healing to all their body. Healing to all their body. Sa ibang translation, for they are, the word of God is health, healing. Sa ibang translation, medicine to all your flesh. Medicine to all your sickness and disease in your flesh. No? Yun sa ibang translation. Sa original Hebrew, yun po ang idea noon. Sapagkat ang salita ko, sabi ng Panginoon, ay kagalingan, medicine, kalusugan, kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman sa iyong katawan. Okay? Ang Diyos ang nagsabi po niyan. So, yan yung isa sa pinakamagandang healing. Kaya lang, ang difference, yung healing through the anointing, kadalasan instantaneous. No, lalo na sa mga crusades, mass healing, congregational anointing, malakas yan, pero
At ayan ay instantaneous. Ang difference, kadalasan ang healing by faith in the Word of God, hindi po madalas instantaneous, kundi gradual. Hihintayin mo talaga. Mananampalataya ka ng buong puso mo na totoo yung pangako ng Diyos. Hihintayin mo. Wala tayong pakialam kung abutin niya ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 10 taon. Basta huwag mong lulubayan ang pananampalataya sa pangako ng Diyos sapagkat ay totoo. At kapag nakita ng Diyos na hindi ka bumibitaw sa pangako niya, magkakatotoo sa buhay mo. Yes. Ganyan yung yung nangyari sa akin noon eh. Nagpi-preach ako noon, may hernia ako noon. Pagkatapos ko mag-preach, bago pa ako nagpapasto noon. Pag-uwi ko sa bahay, tinataas ko yung paa ako sa wall dahil yung intestine, yung bituka, parang bumababa, nararamdaman ko. Yan yung hernia. Then pinag-pray ko at nanampalataya ako sa pangako ng Panginoon. Pinanghawakan ko yung mga verses sa Bible, na Isaiah 53, Jesus took my sicknesses, I carried my diseases, and by His wounds, I am healed, we are healed. Pinanghawakan ko po yan. At yung, Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them. At ito, Proverbs chapter 4. Yan lagi yung binabasa ko, pinagbubulay-bulayan ko, at na-memorize ko na, kinapaulit-ulit kong basahin. Diyan lang ako tumitingin. Hindi ko inaalis yung mata ko sa kanyang salita, kagaya na sinabi sa Proverbs chapter 4. Tinago ko sa puso ko ang kanyang salita. At umabot ng, I think, 3 years. Before, umabot siguro mga 3 years. Noong pinag-pray ko, umabot ng 3 years. Nakita ko na lang, naramdaman ko, nakita ko sa sarili ko that I was already healed. Isang araw. Hihintayin mo talaga. Hihintayin mo. Yan kung tawagin ay tinatawag automatic healing. Basta manampalataya ka sa kanyang salita, just wait. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up their wings as eagles, they shall run, not be weary, they shall walk and not faint. Okay. So yan po mga kapatid, at meron panghuli akong babanggitin, natural healing. Ano yung natural healing? Ito yung natural na, yung system ng katawan natin, yung mga cells, yung mga healing cells sa ating katawan, nag-heal yung mga wounds, di po ba? Automatic healing. Nakikure yung katawan natin, yung mga bacteria pumapasok, may lumalaban din, antibacteria sa loob ng katawan natin. No? Kaya na gumagaling tayo. No? Kaya daw, sinisipon ka, tumutulong sipon mo. Ano raw yan yung nilalabanan, yung bakterya. No? Yung para, kaya kasi sinisipal, lumalabas yung, yung bakterya sa sipon. Merong good bacteria na lumalaban. So hanggang dito na lang mga minamahal, at so ganyan katawan natin, may natural healing. Kung hindi nagkasala ang tao, hindi na natin kailangan ng mga gamot. Yung sakit, karamdaman ng tao sa mundo, dala yan, bunga rin po yan, kasalanan ng unang magulang natin, si Adam and Eve. Kung hindi sila nagkasala, walang taong magkakasakit, wala rin taong tatanda, wala rin taong mamamatay. Wala. No? Kaya nga, ang medical science, nag-experiment sila, nagtataka sila, bakit daw kahamang-hamang yung mga cells, mga forma ng katawan, pagkakadesign sa katawan natin, kahanga-hanga. Dapat daw, pag naputol yung daliri, kusan tutubo yan. Pag naputol yung kamay, kusan tutubo. Pero bakit hindi tumutubo, napuputol na? Because of sin. Parang dapat daw ang nangyari yung, alam niyo yung, merong hayop na pag pinutol mo yung paa, natubo uli, nahaba, nagkakauli ng kamay. Dapat ganun Yung buntot ng butike, pinuputol namin nung bata pa sadist After ilang days, makikita namin, tumutubo yung buntot Dapat daw ganun tumutubo. Pero hindi mangyari. Bakit? Because of sin.
because of the fall of man. So, sa next slide natin, mga kapatid, wala na tayong sakit, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo tatanda, hindi na tayo mamamatay. Sa next slide natin, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan, niluwalhating katawan. Glorified body, kagaya ng katawan ni Jesus, na siya'y nabuhay na maguli. Katawan designed to live forever sa buong eternity. So ito po ang ating paksa sa gabi to at napakalaga po ito. Nawa inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, sa mga pastors, sa mga kamag-anakan natin, at lalo na yung mga may sakit karamdaman, at panghawakan nila ang salita ng Diyos for their healing. Okay? God bless everyone at salamat po sa mga nandito. Medyo na late yata po kayo ng mga dating. So be it. At next Bible study, agahan po natin. Gusto ko, mas maaga pa ng 7:30, makapagsimula maaga para maagang matapos. Okay, so let's pray mga kapatid. Heavenly Father, marami po salamat, Panginoon, in the name of Jesus for healing your people right now. Ito po ang iba-ibang klaseng pagpapagaling na ibinibigay mo sa tao. Maraming po salamat, mahal na mahal mo ang lahat ng tao, Panginoon, na ayaw mo na kami ay magkakasakit. Kaya nag-provide ka ng mga avenues, nag-provide ka ng mga iba-ibang paraan to touch us, Lord, and to heal us through different ways, through medical science, through herbal medicines, and through the anointing of God, and through the power of your word, and even through natural healing ng aming katawan. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.